Si Lola Esperanza, na 74 na taong gulang, ay kilala noon sa kanilang baryo bilang magaling na manghihilot. Maraming taon siyang nagsilbi sa komunidad, mula sa mga bagong panganak na nanay na kanyang tinutulungan hanggang sa mga batang nagkakapilay sa paglalaro. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghilot at pagpapagaan ng sakit, at kapalit ng kanyang serbisyo, minsan bigas lamang o ilang pirasong gulay ang ibinibigay sa kanya. Hindi siya naging mayaman, ngunit napalibutan siya ng respeto at pagmamahal ng mga tao. Kaya nang bumigay ang kanyang mga tuhod sa katandaan at hindi na niya magawang maghilot gaya ng dati, nagdesisyon siyang lumipat na sa bahay ng kanyang anak na si Rodolfo at ng manugang na si Maylene sa bayan. Noong una, dama ni Lola Esperanza ang saya. Pagkarating niya sa bagong tirahan, sinalubong siya ng kanyang mga apo. "Lola," sigaw ni Arian, 7 taong gulang, habang niyakap ang matanda. Si Inigo naman, 10 taong gulang, ay nakangiti rin kahit may hawak na cellphone at abala sa laro. Naroon ang pakiramdam ng pagiging may kasama muli. May tatawa sa kanyang mga biro, may maghahain ng pagkain sa iisang lamesa, at higit sa lahat, may mga bata na magbibigay ng init ng pamilya. "Salamat, Rodolfo," ani ni Lola habang hawak ang kamay ng kanyang anak. "Hindi ko na talaga kaya mag-isa sa baryo. Mabuti at dito niyo ako pinatira." "Wala yun, ma," sagot ni Rodolfo, pilit na nakangiti. "Dito ka na lang para may nagbabantay sa'yo." Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Lola na malamig ang tingin ng anyang manugang na si Maylene. Hindi ito nagsalita at agad na tumalikod papasok ng kusina. Waring walang gana sa kanyang presensya. Pinagwalang bahala na lamang ito ni Lola. Iniisip na baka pagod lang ang manugang mula sa trabaho. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Lola Esperanza na hindi maging pabigat. Tinutulungan niya si Arian sa paggawa ng takdang aralin, at si Inigo naman ay kinakausap niya tungkol sa mga simpleng aral sa buhay. Subalit unti-unti, napansin niyang ang kanyang mga apo ay lumalapit lamang sa kanya kapag may gusto silang makuha. "Lola, may pera ka ba? Gusto ko kasing bumili ng laruan sa tindahan," tanong ni Inigo isang hapon. "Wala akong pera, apo," malungkot na sagot ni Lola. "Pero may baon akong kendi. Baka gusto mo?" "Wala pong silbihan," tugon ng bata, sabay lingon kay Arian. "Huwag na, hanap tayo kay mama." Si Arian na may minsan ding nagtanong, "Lola, bibili ka ba ng damit para sa akin? Kasi po si mama ayaw akong bilhan ng bago." Napangiti na lamang si Lola kahit ramdam niya ang hapdi sa kanyang puso. "Pasensya ka na, apo. Wala na akong kinikita. Pero ipagdadasal kita na sana mabigyan ka ng bago." Madalas pagkatapos ng mga usapang ito, makikita niyang nakasimangot ang mga bata at iiwanan na lang siyang mag-isa. Sa halip na sumama ang loob, pilit niyang iniintindi na bata pa ang mga ito at hindi pa marunong makiramdam. Ngunit ang higit na bumigat sa kanyang kalooban ay ang unti-unting pagbabago ng kilos ni Maylene. Kapag naghahanda ito ng hapunan, madalas ay saktong bilang lamang ng pagkain para sa kanyang pamilya ang inilalagay. Minsan ay napapansin ni Lola na wala nang nakahandang plato para sa kanya. Maylene, baka may natira pa?" Mahinahon niyang tanong isang gabi nang makita niyang nagkainan na ang lahat. "Wala na eh. Kung gusto mo, bukas ka na lang kumain ng maaga. Hindi kasi ako nakapagluto ng marami," malamig na sagot ni Maylene habang abala sa paghuhugas ng pinggan. Tahimik na bumalik si Lola sa kanyang maliit na silid. Pinipigilan ang luha. Hindi niya sukat akalain na darating ang panahong magiging pabigat siya sa sariling pamilya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Lola ang unti-unting pagkukulang ng pagmamahal sa kanya. Ang anak niyang si Rodolfo, bagaman mabait at maalalahanin noong bata pa, ay tila wala ring lakas ng loob na kumampi sa kanya. Mas pinipili nitong manahimik
at umiwas sa anumang pagtatalo sa asawa. "Anak," minsan ay mahina niyang sabi habang nagkakape silang mag-ina. "Ayos lang ba ako dito? Baka naiistorbo ko si Milin." Napatingin si Rodolfo sa kanya sa tanag-buntong hininga. "Ma, wag mo na lang intindihin. Medyo mahirap lang kasi ang buhay ngayon pero makakabawi din." Ngunit alam ni Lola na hindi pera ang ugat ng problema. Hindi man diretsahang sinasabi, ramdam niya ang malamig at walang malasakit na pakikitungo ng manugang. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang kanyang dibdib at lumalalim ang pakiramdam ng pangungulila. Sa gabi, madalas siyang magdasal habang nakadunaw sa bintana. "Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang maging pabigat ako. Sana'y matutunan nila akong mahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanila." Sa puntong ito, unti-unti nang bumabalot ang anino ng lungkot sa dati masayang ina't lola. Hindi pa niya alam na ang simpleng paninirahan niya sa bahay ng anak ay magiging simula ng isang mahabang pasakit na susubok sa kanyang tibay at pananampalataya. Mabilis lumipas ang mga unang buwan ng paninirahan ni Lola Esperanza sa bahay ng kanyang anak. Kung noong unay may kasamang kaunting saya at pananabik, unti-unti nang lumilitaw ang tunay na ugali ng kanyang manugang na si Mylene. Si Mylene ay kilala sa kanilang lugar bilang isang babaeng maganda at maayos manamit. Ngunit kilala rin siya sa pagiging madamot at makasarili. At sa harap mismo ni Lola, wala siyang takot na ipakita ang malamig at walang malasakit na ugali. Isang gabi habang kumakain ang pamilya, nagluto si Mylene ng adobo. Masarap ang amoy nito at halos maglaway si Lola dahil paborito niya iyon mula pagkabata. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng lamesa, hinihintay na maabutan siya ng pagkain. Ngunit nang makapagsandok na ang lahat, kakaunti na lamang ang natira. Maingat siyang nagsandok ng kaunting kanin at nilagyan ng isang maliit na pirasong karne. "Ah, Mylene," mahinahon niyang sabi, "baka may dagdag pa? Anak, ang sarap kasi ng luto mo." Napatingin si Mylene sa kanya. Kumindat ng mapait, saka binitiwan ang malamig na mga salita. "Kung hindi ka lang pabigat, Esperanza, baka mas marami pa ang pagkain na maihahain ko. Pero kita mo naman, siksikan na nga tayo dito, dagdag gastos ka pa." Natahimik ang mesa. Si Arian ay nagpatuloy sa pagkain, ngunit palihim na tumingin kay Lola. Tila nakaramdam ng hiya para sa kanyang lola. Si Inigo naman ay walang pakialam, abala sa cellphone habang kumakain. Si Rodolfo, na dapat ay tatayo at pagtatanggol sa kanyang ina, ay yumuko lamang at nagpatuloy sa pagkain. "Rod, hindi ka magsasalita?" Mahina ngunit ramdam ang pighati na tanong ni Lola. "Ma, huwag ka na lang masyadong magdamdam," sagot ni Rodolfo, halos pabulong. Medyo maselan lang si Mylene sa gastusin. "Maselan?" singit ni Mylene, halatang iritado. "Hindi ako maselan. Praktikal ako. Kung hindi tayo magtitipid, baka wala tayong makain sa mga susunod na buwan." Tahimik na lang si Lola, pilit nilulunok ang hapdi. Ang maliit na piraso ng karne na nasa kanyang plato ay biglang naging mapait sa kanyang panlasa. Makalipas ang ilang araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang umaga, habang naghahain ng almusal, nagsandok si Lola ng 2 kutsara ng sinangag. "Haba, Esperanza, parang wala ka na yatang pakiramdam," patama ni Mylene. "Kung hindi mo ba alam, ikaw ang pinakamaraming kinakain dito. Dapat nga ikaw ang nagtitipid?" Natigilan si Lola. Nanikip ang kanyang dibdib. "Pasensya na anak, gutom lang talaga ako. Mahina na kasi katawan ko." "Yan na nga eh," malamig na tugon ni Mylene. "Mahina ka na pero kumakain ka pa ng parang malakas. Kung hindi ka lang pabigat." Hindi na nakapagsalita si Lola. Naroon si Rodolfo na natiling nakayuko, parang hindi naririnig ang lahat. Sa kanyang puso, tila lalo pang lumalalim ang pakiramdam na wala na siyang halaga sa sariling anak.
Sa mga pagkakataong iyon, napapansin ng mga kapitbahay ang pakaibang nangyayari. Si Alma, kapitbahay na madalas makausap ni Lola sa tindahan, ay napansin na madalas mag-isa si Lola kapag bumibili ng kaunting tinapay. "Esperanza, kumusta ka na riyan sa anak mo?" tanong ni Alma, may halong pag-aalala. Mumiti si Lola, pilit na tinatakpan ng lungkot. "Ayos lang, Alma. Medyo naninibago lang." Ngunit hindi na kumbinsi si Alma. Sa tuwing dumadaan siya sa harap ng bahay ni na Rodolfo, nakikita niya si Mylene na parang iniiwas si Lola sa mga bisita. Isang beses, nakita pa niyang halos itaboy si Lola palayo sa sala. Si Mang Eladio naman, ang matandang nagtitinda ng gulay, ay minsang nakarinig ng pasaring ni Mylene mula sa bukas na bintana. "Kung hindi lang talaga kita in-laws, matagal na kitang pinaalis dito," malakas na sabi nito. Napailing si Mang Eladio. Kawawa naman si Aling Esperanza, bulong niya sa sarili. "Kung ako lang may magagawa, tutulong ako." Winaglakas ng loob na makialam. Si Mylene kasi ay kilala sa kanilang barangay bilang matapang at mapangmata. Ang mga tao'y nag-aatubili na magsalita. Habang tumatagal, ramdam ni Lola ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang siya ginagastusan ng ayaw. Tuwing magsasalita siya, tila wala siyang karapatang marinig. Sa gabi, mag-isa siyang nagdadasal. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung bakit ako napapailalim sa ganitong trato. Sana po'y hindi ko maging kaaway ang sarili kong pamilya." Isang gabi, nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa dibdib. Lumapit siya kay Rodolfo na nakaupo sa sala at nanonood ng balita. "Anak," mahina niyang tawag, "parang sumisikip ang dibdib ko." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, dumating si Mylene, may dalang tubig. "Ano na naman, Esperanza? Nagdrama ka na naman ba? Kung mahina ka na, huwag mo nang dagdagan ang problema dito sa bahay." Hindi nakasagot si Rodolfo. Nanatili siyang nakaupo. Tila ba wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang ina. Umupo si Lola sa gilid ng sala at tuluyan nang bumagsak ang luha. Sa kanyang isip, parang unti-unting nabubura ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa kanyang anak noong bata pa ito. At ngayon, sa piling ng sariling pamilya, ramdam niya ang malamig na katahimikan ng pagiging walang halaga. Sa labas ng bahay, may dumaan si Alma at nakita si Lola na nakadungaw sa bintana, umiiyak ng palihim. Tumigil siya sandali, nagdadalawang isip kung lalapitan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Mylene mula sa kusina. Kung hindi lang talaga pabigat yang matanda, ang gaan-gaan sana ng buhay ko. Napakuyom ng kamao si Alma. Sa kanyang isip, alam niyang darating ang araw na may magbabayad sa ginagawang ito kay Lola Esperanza. Lumipas pa ang mga buwan at lalong tumindi ang kalbaryo ni Lola Esperanza sa bahay ng anak at manugang niya. Kung dati-rati kahit papaano ay pinapayagan siyang maupo sa sala, dumating ang panahong pinagbawalan na siya roon. "Esperanza," sabi ni Mylene isang hapon habang naglilinis, "huwag ka nang maupo sa sala. Diyan ka na lang sa kusina. Nakakagulo pa sa bayos ng bahay." Napayuo lang si Lola, marahang tumango. "Sige Mylene, pasensya ka na kung nakakaabala ako." Mula noon, ang maliit na bangkong kahoy sa gilid ng kusina ang naging permanenteng upuan ni Lola. Doon siya nagtatagal sa maghapon, nakikinig lamang sa yabag ng mga tao sa loob ng bahay. Sa tuwing dadaan siya sa sala para sana makiupo kahit saglit, agad siyang sisitain ni Mylene. "Nay, dito ka lang sa kusina. Baka madumihan pa ang sofa," ani Mylene na parang ayaw siyang marumihan ang mga gamit. Walang nagawa si Rodolfo kundi tumikhim at magkunwaring abala sa pagbabasa ng diaryo. Sa puso ni Lola, lalo siyang nadurog. Sa sariling tahanan ng anak niya, para bang wala siyang karapatan.
Hindi nagtagal, may mga pagkakataong may dumarating na bisita, mga kaibigan ni Mylene at mga kasama nito sa samahan ng kababaihan. Kapag ganoong pagkakataon, palaging may utos si Mylene kay Rodolfo. Rod, pakisabi sa nanay mo, sa kwarto na lang siya muna. Nakakahiya sa bisita kung makikita siyang andito. Ang tanda-tanda na, baka isipin nila hindi natin maalagaan ng maayos. Bulong ni Mylene pero sadyang dinig ni Lola. Dahan-dahang pumayo si Lola. Pilit nang umingiti kahit ramdam ang hiya. Ayos lang, papasok na ako sa kwarto. Hindi ko naman gustong makialam. Mabilis siyang pumasok sa maliit na silid. Naiwan ang ngiting pilit habang ang luhay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Doon siya nakaupo sa gilid ng kama. Nakikinig sa tawanan at halakhakan ng mga bisita sa sala. Para bang unti-unting nilalamon siya ng dilim ng kalungkutan. Isang araw, dumating pa sa punto na pinagbawalan siyang makisabay sa hapagkainan. Habang kumakain ang lahat sa mesa, tinawag siya ni Mylene mula sa kusina. Esperanza, doon ka na lang sa lababo kumain. Masikip na sa mesa at baka mabangga ka pa ng mga bata. Pero Mylene, halos nagmamakaawa ang boses ni Lola. Gusto ko lang sanang makasama kayo sa pagkain. Huwag ka nang makulit. Doon ka na lang. Kung hindi, baka hindi ka na makakakain. Mariing sagot ni Mylene. Napatingin si Lola kay Rodolfo. Umaasang puprotektahan siya. Ngunit gaya ng dati, yumuko lamang ito at walang imik. Napilitang dalhin ni Lola ang kanyang plato at doon sa tabi ng lababo kumain. Habang nakatayo at kumakain, naramdaman niyang parang wala na siyang dangal. Mama, mahina niyang bulong sa sarili. Patawarin mo ako kung ito ang sinapit ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanila. Hindi nagtagal, nagsimula na ring maapektuhan ang kanyang mga apo. Kung dati minsan lang silang lumapit para humingi ng gamit, ngayon ay natututo na rin silang mangutya. Lola, bakit ka dyan kumakain? Para kang pulubi, biro ni Inigo, sabay tawa. Sumabay si Arian. Oo nga, parang kawawa. Ang dumi-dumi mo pang tingnan kapag nakatayo dyan. Huwag namang ganyan mga apo. Malumanay na sabi ni Lola, kahit nanginginig ang tinig. Masakit sa akin kapag ginaganyan ninyo ako. Ngunit sa halip na magsisi, nagtawanan pa ang mga bata. Tila ba aliw na aliw sa nakikita nilang pangaapi. Ginagaya nila ang ina sa pananalita at kilos at lalong nadurog ang puso ni Lola. Isang gabi, kinausap niya si Rodolfo. Anak, hindi ba talaga ako pwedeng umupo sa sala? Hindi ba ako pwedeng kumain kasama ninyo sa hapag? Kahit sandali lang, para naman maramdaman kong parte pa rin ako ng pamilya. Napabuntong hininga si Rodolfo, umiwas ng tingin. Nay, wag ka na lang makipagtalo. Ayaw kasi ni Mylene, alam mo naman ang ugali niya. Pero anak, ako ang nanay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ngayon, parang wala na akong halaga kahit sa sarili mong tahanan. Humahagulgol na sabi ni Lola. Pasensya ka na ma. Iyon lamang ang nasabi ni Rodolfo bago siya umalis at iniwan ang matanda sa kusina. Sa puntong iyon, dumating si Alma, dala ang ilang pirasong pandesal. Esperanza, kumusta ka? Tanong niya. Napilitang gumiti si Lola. Ayos lang, Alma. Huwag ka nang mag-alala. Ngunit napansin ni Alma ang pamumula ng mga mata ni Lola. Tumango siya. Halatang may gustong sabihin, ngunit piniling manahimik muna. Katabi niya si Mang Eladio na dumaan at napailing na lang nang makita si Lola sa sulok ng kusina. Kung ako sa iyo, Alma, bulong ni Mang Eladio, babantayan natin si Aling Esperanza. Hindi na maganda ang trato sa kanya dito. Lumipas pa ang mga araw at lalong nanigas ang mga patakaran sa bahay. Hindi na makalapit si Lola sa sala, hindi na makisabay sa hapag, at sa tuwing may bisita, itinatago siya na parang isang bagay na nakakahiya. Sa bawat araw na ganoon ang sitwasyon,
Pakiramdam niya'y unti-unti nang nawawala ang kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, tanging panalangin na lamang ang kanyang sandigan. Tuwing gabi habang nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak siyang nagdarasal. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Huwag niyo po akong hayaang tuluyan akong mawala sa mata ng pamilya ko. Bigyan mo po ako ng lakas, kahit para lang sa susunod na araw. At sa bawat hikbi niya, tila baga ang mga dingding ng kwarto ang tanging saksi sa mabigat niyang kalungkutan. Sa tahanang dapat sanay kanlungan. Naging bilangguan ito para kay Lola Esperanza. Sa piling ng sariling dugo, natuto siyang manahimik, tiisin at magpanggap na ayos lang kahit unti-unti nang lumalagas ang kanyang dignidad at pag-asa. Dumating ang araw ng kaarawan ni Mylene. Maaga pa lang ay abala na siya sa paghahanda. Halos buong bahay ay puno ng mga palamuting kulay rosas at ginto at may malalaking lobo na nakadikit sa dingding. Amoy na amoy ang nilutong lechon at iba't ibang handa. Pansit, kaldereta at mga matatamis na panghimagas. Sa bawat sulok ng sala, may mga bisitang nakaupo, nagsasalita at nagtatawanan. Masaya ang lahat, maliban kay Lola Esperanza. Habang nakaupo sa maliit na bangko sa kusina, pinagmamasdan niya ang kaliwat kanang pagkilos ng mga tao. Naroon si Rodolfo, abalang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, at ang mga apo niyang sina Inigo at Arian ay nagtatakbuhan. Tuwang-tuwa sa dami ng pagkain at mga bisita, may kaunting pag-asang sumadi sa isip ni Lola. Siguro naman ngayong espesyal ang araw, makitikain din ako kasama nila, ngunit biglang lumapit si Mylene. May hawak na tray ng baso. Esperanza, bulong nito na puno ng lamig, pumasok ka muna sa banyo. Nagtaka si Lola. Ha? Bakit naman, Mylene? Gusto ko lang namang makibahagi sa kasayahan. Nagtaas ng kilay si Mylene. Ayokong makita ka ng mga bisita. Natatahiya. Ang itsura mo, gusgusin. Kung makikitambay ka sa sala, baka isipin nila na pinapabayaan ka namin. Nalaglag ang puso ni Lola sa narinig. Pero anak, handa mo to. Gusto ko lang sanang makisalo kahit kaunting oras lang. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Mylene. Hinila siya patungo sa banyo at doon ikinandado. Diyan ka na lang muna hanggang matapos ang handaan. Huwag kang gagawa ng eksena. Tumagaktak ang luha sa mga mata ni Lola habang dahan-dahang naupo sa malamig na sahig. Nakadikit ang kanyang likod sa pader habang ang kanyang mga kamay ay magkahawak na tila nagdarasal. Ang amoy ng sabon at mabahong basahan ang siyang sumalubong sa kanya. Samantalang sa labas ay rinig niya ang halakhakan at kantahan. Panginoon, mahina niyang bulong. Bakit ganito ang sinapit ko? Sa kaarawan ng manugang ko, hindi man lang ako kinilalang parte ng pamilya. Parang wala akong halaga. Sa kanyang tenga, tumagos ang malalakas na tawanan. Ang sarap ng luto mo, Mylene. Wika ng isa sa mga bisita. Talagang hindi mo kami binibigo. Salamat, sagot ni Mylene, puno ng yabang at miting peke. Ginawa ko ang lahat para maging espesyal ang araw na ito. Samantala, lalong kumulo ang tiyan ni Lola. Gutom na gutom siya at kahit ang simpleng amoy ng pansit ay tila umaakit sa kanya. Ngunit wala siyang magawa kundi ang umupo, gutom at nag-iisa habang bumabagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Maya-maya, may isang bisita na napadaan malapit sa banyo. Siya si Cassandra, isang matandang kaibigan ng pamilya na hindi madalas bumisita. Ngunit inimbita ni Mylene para madagdagan ang bilang ng panauhin. Tahimik siyang nakikinig sa paligid nang bigla niyang marinig ang mahinang paghikbi mula sa loob ng banyo. Napahinto siya, nagduda kung sino iyon. May tao ba riyan? Maingat niyang tanong, halos pabulong. Nagulat si Lola, nag-aalangan kung sasagot. Ngunit sa sobrang kalungkutan,
Hindi na niya napigilan. Oo, nandito ako. Sagot niya sa namamanhid na boses. Napakunot ang noo ni Cassandra. Sino yan? Esperanza ba? Oo, ako ito. Inalulungkot ko kung istorbo ako. Kinulong ako ni Maylene dito. Ayaw niyang makita ako ng mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra at napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ang ginagalang na si Esperanza, na dati kilala bilang mabait at matulungin sa baryo, ay makakaranas ng ganitong uri ng kahihiyan. Diyos ko, bulong ni Cassandra, paano nila nagawa ito sa iyo? Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mas malakas, dumating si Maylene, may dalang pitsel ng juice. Napansin niyang nakatayo si Cassandra malapit sa pinto ng banyo. Cassandra, bakit ka nandyan? Tanong ni Maylene, pinipilit ngumiti. Wala. Parang may narinig lang ako. Sagot ni Cassandra, mabilis na nagiwas ng tingin. Pinagmasdan siya ni Maylene sandali, bago ngumisi. Baka namamalikmata ka lang. Halika, balik ka na sa mesa. Ang dami pa nating pagkain. Napilitan si Cassandra na bumalik. Ngunit sa kanyang isipan ay hindi na mabura ang imahe ng boses na narinig niya mula sa loob ng banyo. Hindi niya inisip na magtatapang-tapangan sa oras na yon. Ngunit ang awa na naramdaman niya para kay Esperanza ay umukit ng malalim sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng banyo, nagpatuloy sa pag-iyak si Lola. Ang bawat halakhak na naririnig niya mula sa labas ay parang punyal na tumatagos sa kanyang dibdib. Isang malaking tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa aking anak? Ganito ba ang halaga ng isang ina? Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niya ang panghihina sa kanyang katawan. Hindi siya pumain, hindi siya nakiupo, at wala ni isang bisita ang nakakaalam ng kanyang kalagayan, maliban kay Cassandra na lihim na nakarinig sa kanyang mga hikbi. At sa gitna ng lahat ng kasayahan, sa labas ay tila isang engrandeng piging ang nagaganap. Ngunit sa loob ng banyo, isang matandang babae ang tuluyan ng nabasag ang puso. Isang pusong dati puno ng pagmamahal, ngayon ay nalugmok sa gutom, hiya at pag-iisa. Matapos ang kaarawan ni Maylene, hindi maalis sa isipan ni Cassandra ang mga hikbing narinig niya mula sa loob ng banyo. Habang nakaupo siya sa mesa, kasama ang ibang mga bisita, pilit siyang nakikisabay sa tawanan at kwentuhan. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tinig ni Lola Esperanza, mahina, garalgal at puno ng lungkot. Nang matapos ang kainan, palihim siyang tumayo at muling lumapit sa bandang kusina kung saan malapit ang banyo. Doon niya muling narinig ang mahinang pag-ubo ni Esperanza. Hindi siya nakatiis. Maingat niyang kinatok ang pinto. Esperanza, ako ito si Cassandra, kaibigan ni Rodolfo. Naalala mo pa ba ako? Mahina niyang tanong. Sandaling katahimikan bago sumagot ang boses ni Lola mula sa loob. Cassandra, ikaw nga ba yan? Diyos ko, buti na lang at may nakarinig. Oo, naaalala pa kita. Bata ka pa noon, madalas ka sa bahay para makipaglaro kay Rodolfo. Napakagatlabi si Cassandra. Anong ginagawa mo riyan sa loob? Bakit ka nila ikinandado dito? Huminga ng malalim si Lola bago sumagot. Ayaw ni Maylene na makita ako ng mga bisita. Nakakahiya raw ako, kaya dito na lang ako ikinulong. Wala akong magawa kundi sundin. Ayoko nang palalain pa ang galit niya. Bumuntong hininga si Cassandra at hindi na niya napigilang mapaluha. Esperanza, hindi tama ito. Hindi ka dapat tinatrato ng ganito. Ang dami mong nagawa para sa anak mo, tapos ganito na lang. Ngunit bago pa siya makapagtapos, biglang sumulpot si Maylene mula sa sala. May dalang platitong may cake. Napansin niya si Cassandra na nakadikit sa pinto ng banyo. Cassandra, malamig na wika ni Maylene. Anong ginagawa mo dyan? Nagulat si Cassandra at bahagyang kinabahan, ngunit pinilit niyang magsalita. Narinig ko lang kasi na parang may tao rito sa loob. Si
Si Aling Esperanza yata? Nagibang ekspresyon ni Mylene. Mula sa ngiti ay naging matalim ang tingin. Oo, si Esperanza nga. Pinapahinga ko lang siya dyan. Hindi mo na dapat intindihin. Matanda na kasi, mahina na ang katawan. Hindi mo na kailangang makialam. Pero Mylene, marahang sabi ni Cassandra, hindi ba't mas maganda kung kasama siya sa kasayahan? Sa tingin ko naman, hindi siya magiging pabigat. Agad sumingit si Mylene. Na yon ay mas mataas ang boses. Cassandra, huwag mo akong pangaralan kung paano ko pamamahalaan ng bahay ko. Bisita ka rito, kaya igalang mo kung ano ang gusto ko. Kung may pakialam ka sa kanya, abay dalhin mo na lang siya sa bahay mo. Nanahimik si Cassandra. Ramdam ang apoy ng kahihiyan at galit sa mga salita ni Mylene. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol si Lola. Ngunit naisip niyang baka lalong mapahamak ang matanda kapag pinagtalunan nila ito sa harap ng ibang bisita. Pasensya na Mylene, mahinang sagot niya. Hindi na ako makikialam. Ngumiti si Mylene ng peke at tinalikuran siya. Mabuti, halika na, balik ka sa sala. Sayang ang pagkain. Habang papalayo si Mylene, sinilip pa ni Cassandra ang pinto at bumulong. Esperanza, patawad. Hindi ko man magawa ngayon, pero nangangako ako. Kapag dumating ang tamang oras, tutulong ako sa iyo. Hindi ko hahayaan na manatili kang ganyan. Narinig ni Lola ang boses at nag-init ang kanyang mga mata sa luha. Salamat, Cassandra. Kahit sa mga salita mo lang, parang gumaan ang pakiramdam ko. Lumipas ang magdamag at habang nag-uuwian ng mga bisita, nanatili sa isip ni Cassandra ang matinding awa kay Esperanza. Habang naglalakad pa uwi, naalala niya ang kabataan nila ni Rodolfo. Rod, sabi niya nun kay Rodolfo nang sila'y nasa eskwelahan pa, ang swerte mo, may nanay kang laging nakangiti. Siya ang pinakamabait na nakilala ko sa lahat ng nanay ng mga kaklase natin. At ngayon, makalipas ang maraming taon, ang parehong babaeng iyon, ang babaeng nagpasan ng hirap para mapalaki ang anak, ay nakakulong sa banyo sa araw ng kasayahan. Ang alaala ay parang tinik na bumara sa dibdib ni Cassandra. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang asawa. Tomas, wika niya, hindi ko matanggap ang nakita ko kanina. Si Esperanza nakulong sa banyo habang lahat ay nagsasaya. Para bang wala siyang halaga. Nagulat si Tomas. Ano? Ginawa iyon ni Mylene? Hindi ba nagsalipa si Rodolfo? Wala. Parang wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili niyang ina. Nakakahiya, Tomas. Gusto kong gawin ang lahat para matulungan siya. Pero natatakot ako na baka lalo lang siyang pahirapan. Hinawakan ni Tomas ang kamay ng asawa. Kung totoo ang nakita mo, kailangan talagang may gumawa ng paraan. Pero tama ka, baka hindi pa ngayon ang oras. Kailangan natin ng tamang pagkakataon. Mula noon, pinangako ni Cassandra sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang tuluyang mabaon si Lola Esperanza sa ganoong kalagayan. Kahit mahirap, kahit delikado. Kapag dumating ang tamang panahon, gagawin niya ang lahat upang tulungan ang matanda. At sa loob ng banyo, noong gabing iyon matapos ang kasayahan, si Lola Esperanza ay nakatulog ng may bahid ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, alam niyang may isa pa ring nakaririnig sa kanyang hinaing. Isang dating kaibigan, isang kapitbahay at marahil, isang magiging liwanag sa kanyang madilim na kalagayan. 3 taon nang lumipas mula ng unang maranasan ni Lola Esperanza ang paulit-ulit na pang-aapi sa sariling tahanan. Noon ang mga sulyap ng malamig na pagtrato ay unti-unti niyang tinitiis. Ngunit sa 3 taon ng pagkakakulong sa hiya at gutom, lalo na tuwing may bisita o tuwing wala ang anak niyang si Rodolfo, para siyang tuluyang nawala sa mundo. Minsan, kapag dumarating ang mga kapitbahay, mabilis siyang pinapasok ni Mylene sa banyo. Doon ka na lang, Esperanza, huwag ka nang magpakita. Nakakahiya, mariing sabi nito
sabay ikandado ang pinto. Sa unay nagtatanong pa si Lola, ngunit sa mga sumunod na taon, wala na siyang tinig. Tumalima na lang siya kasi ang pagtutol ay nagdudulot ng matinding galit ng kanyang malugang. Sa loob ng banyo, natutunan niyang yakapin ang katahimikan. Doon siya nakaupo sa malamig na sahig, nakayuko at naghihintay na matapos ang tasayahan sa labas. Ngunit habang dumarami ang taon, humina ang kanyang katawan. Ang dating lakas na nakatulong sa baryo bilang manghihilot ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mga tuhod ay halos hindi na kayang tumayo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat pag-abot ng baso ng tubig. Isang gabi, dumating si Rodolfo mula sa trabaho. Napansin niyang halos hindi na makalakad ang kanyang ina nakatungo sa sulok ng kusina. "Ma, kumusta ka na?" tanong niya. Mahina ang tinig, tila may halong guilt. "Anak," mahinang tugon ni Lola. "Hirap na ako. Kahit pag-inom ng tubig, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kaya." "Pasensya ka na, Ma," bulong ni Rodolfo. "Ginagawa ko ang lahat para tahimik ang bahay. Pero alam mo naman si Maylin." Napahinto si Lola. Pinilit ngumiti kahit namumuuna ang luha. "Oo anak, naiintindihan ko. Pero sana kahit minsan maalala mo na ako'y nanay mo rin." Hindi na nakasagot si Rodolfo. Umiling na lang siya at lumabas ng bahay. At muli, naiwan si Lola sa malamlam na kusina. Ang mga kapitbahay gaya ni na Alma at Mang Eladio ay minsang nakakarinig ng mahinang iyak mula sa loob ng bahay. "Naririnig mo ba yon, Alma?" tanong ni Mang Eladio habang dumadaan sa harap ng bahay ni na Rodolfo. Parang si Esperanza ang umiiyak. Tumango si Alma, mabigat ang dibdib. "Naririnig ko, Eladio, pero paano tayo makikialam? Si Maylin matapang yan, baka tayo pa ang mapahamak." "Pero kawawa naman siya. Dati siya ang laging tumutulong sa atin. Ngayon, wala man lang nagtatanggol sa kanya." Nagkibit balikat si Alma. "Sa totoo lang, gusto kong tumulong pero natatakot ako. Baka lalo siyang mapahamak kapag nakialam tayo." At tulad ng dati, nanatiling tahimik ang buong baryo. Wala ni isa mang naglakas ng loob na kumatok sa kanilang pintuan at alamin ang totoo. Isang araw, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Lola. Ilang araw siyang halos hindi pinakain ng maayos. Tinapay lamang at tubig ang ibinibigay sa kanya at minsan ay nakalimutan pa siyang bigyan. Sa sobrang panghihina, halos hindi na siya makatayo mula sa pagkakaupo sa banyo. "Panginoon," mahina niyang bulong, halos pabulong na panalangin, "kung ito na ang huling araw ko, tanggap ko na. Pero sana man lang maalala nila na ako'y tao, na ako'y isang ina, hindi hayop na kinukulong." Kinagabihan, may dumating na ilang kaibigan ni Maylin para mag-inuman. Abala sila sa tawanan, habang si Lola ay nakalak na naman sa banyo. Gusto niyang kumatok, gusto niyang magmakaawa ng kahit konting pagkain. Pero ang kanyang katawan ay hindi na sumunod. Nanatili siyang nakadapa sa malamig na sahig. Halos wala nang malay. Maya-maya, pumasok si Ariane sa kusina para magtapon ng bote. Nakadinig siya ng kakaibang ingay mula sa loob ng banyo. Isang mahina at pilit na paghinga. "Kuya," tawag niya kay Inigo. Parang may kakaiba si Lola. Narinig ko siyang parang hinihingal. Ngunit tumawanan si Inigo. "Hayaan mo na yun. Sanay na yun sa ganyan. Lagi namang drama ni Lola." Napailing si Ariane, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Bata pa siya at natutunan na niyang huwag kumontra sa kanilang ina. Lumipas ang oras at unti-unti nang nawalan ng malay si Lola Esperanza. Gutom, uhaw at walang lakas, halos bumigay ang kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal
ang kanyang isip ay parang lumulutang. Sa mga huling sandaling iyon ng kanyang kamalayan, naramdaman niyang para siyang naglalakbay pabalik sa kabataan niya, kung saan siya'y malakas, masigla at pinahahalagahan ng komunidad. Kung mamatay man ako ngayon, bulong niya sa sarili, hindi ko na mararamdaman ang sakit na ito. Ngunit sana man lang may makaalala na akong hindi karapat-dapat tratuhin ng ganito. At sa katahimikan ng banyo, habang masayang nagtatawanan ang mga tao sa sala, naroon si Lola Esperanza. Halos wala ng malay, halos wala ng pag-asa, at tanging Diyos na lang ang nakaririnig sa kanyang hinaing. Isang hapon na tila karaniwan lamang para sa lahat. Dumating mula sa Maynila ang isang bisita na hindi inaasahan ni Rodolfo at Maylin. Isang itim na sasakyang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Maayos ang tikas at halatang sanay sa mga mata ng tao. Isang taong sanay humarap sa korte at makipagtalo para sa katarungan. Siya si Attorney Severino Ramirez, anak ni Cassandra. At hindi lang basta isang panauhin, siya rin ang inaanak ni Lola Esperanza. Habang binabati siya ng ilang kapitbahay na nakamasid, naglakad siya papasok ng bahay. "Magandang hapon po. Nandito ba si Tita Cassandra?" Nagpagpasok nga sa loob, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Maylin. "Sino ka? Anong kailangan mo rito?" Nagpakilala si Severino, kalmado ngunit matalim ang tinig. "Ako si Attorney Severino Ramirez, anak ni Cassandra at inaanak ni Esperanza. Nabalitaan kong narito siya, kaya dumalaw ako." Bahagyang kinabahan si Maylin, ngunit agad ding mumiti ng pilit. "Ah, si Esperanza. Naku, mahina na ang katawan nun. Nasa kwarto siya, nagpapahinga." Ngunit bago pa man siya magpatuloy, nakarinig si Severino ng mahinang ungol mula sa bandang kusina. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Lumakad siya patungo roon at nakita ang pinto ng banyo na bahagyang nakabukas. Doon, sa malamlam na liwanag, bumungad sa kanya ang nakahandusay na si Lola Esperanza. Payat, namumutla at halos walang malay. "Ninang!" sigaw ni Severino, sabay lapit at alalay sa kanya. "Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo?" Dahan-dahang iminulat ni Lola ang kanyang mga mata. Namutawi sa kanyang labi ang mahina ngunit malinaw na tinig. "Severino, ikaw ba yan? Anak ng kaibigan kong si Cassandra?" "Oo, Ninang. Ako ito. Attorney Severino na ako ngayon. Dumating ako para makita ka. Pero bakit ka nandito sa sahig? Bakit ka parang pinabayaan?" Pumatak ang luha sa mga mata ni Lola. "Matagal na akong nakakulong dito tuwing may bisita. Hindi nila ako pinapakain ng maayos. Halos wala na akong lakas." Nagngit-ngit ang dibdib ni Severino. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ninang, mahigpit ngunit puno ng pangakong proteksyon. "Ninang, hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa iyo. Wala silang karapatang tratuhin ka ng ganito. Hindi ngayon, hindi kailanman." Nagmamadaling lumapit si Maylin. Halatang nagulat na nahuli siya sa akto. "Hoy, anong ginagawa mo sa nanay na masawa ko? Wala kang karapatan na makialam sa buhay namin." Tumayo si Severino, nakatingin ng diretsyo kay Maylin. "Ako ang may karapatang makialam kapag may taong inaapi. Isa pa, siya ang ninang ko at nakikita ko mismo ang kalagayan niya. Gutom, payat at halos hindi makalakad. Ganyan ba ang ibig mong sabihing maayos na pamamahala ng bahay?" Napaatras si Maylin, ngunit hindi siya nagpatalo. "Kung abogado ka man, wala kang pakialam dito. Pamilya namin to. Kami ang bahala kay Esperanza." Gumisi si Severino. Malamig at puno ng paninindigan. "Tama ka, pamilya niyo siya. Pero hindi niyo siya tinitrato bilang pamilya. Ang batas ay hindi pumapabor sa mga nangaabuso. At maniwala ka sa akin, Maylin, hinding-hindi ako matatakot na ipaglaban siya."
Sa oras na iyon, pumasok si Rodolfo galing sa trabaho na bigla siya nang makita ang kaibigan niya noong kabataan. Severino, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Rod, matigas ang boses ni Severino. Ito ba ang kinalabasan ng pagiging anak mo? Hayaan mong ang sariling ina mo ay magdusa ng ganito? Hindi ko ito matanggap. Ang ina mong nagpalaki sa iyo, nagpakahirap para sa iyo, ngayon ay halos patayin niyo sa gutom at kahihiyan. Hindi makatingin si Rodolfo. Yumuko siya. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin. Natakot ako kay Mylene. Patawarin mo ako, ma. Ngunit bago pa makasagot si Lola, muling nagsalita si Severino. Mas matindi ang tinig. Hindi sapat ang takot para tumalikod sa responsibilidad. Ang isang anak ay dapat handang ipagtanggol ang ina, kahit kanino. Kung hindi mo magawa, Rod, ako mismo ang gagawa ng tama. Hinaplos ni Severino ang noo ng kanyang ninang, saka tumingin sa kanyang mga mata. Ninang, mula ngayon hindi ka na mag-iisa. Ako ang bahala sa iyo. Pangako ko sa harap ng Diyos, ilalaban kita hanggang dulo. Ang mga taon ng pagpapahirap nila, sisingilin ko isa-isa. Humagulhol si Lola. Ngayon ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Salamat anak, akala ko'y tuluyan na akong nakalimutan ng mundo. Salamat at dumating ka. At sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang bahay na matagal nang naging kulungan para kay Lola Esperanza, sumibol ang unang sinag ng pag-asa. Dala ng isang abogado, isang inaanak na hindi nakalimot at isang pangakong hindi kailanmang bibitawan. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Severino. Maaga pa lamang ay nakipag-ugnayan na siya sa barangay captain at sa pulisya upang aksyonan ang nakita niyang kalunos-lunos na kalagayan ni Lola Esperanza. Hindi siya pumayag na manatiling lihim ang pagdurusa ng kanyang ninang. Sa isip niya, matagal na itong tinatago ni Mylene at ngayon ay panahon na upang ibunyag sa lahat. Pagdating ng hapon, isang patrol car at ilang opisyal ng barangay ang dumating sa tapat ng bahay ni Rodolfo. Nagkumpulan ng mga kapitbahay, nagtatanong-tanong kung ano ang nangyayari. Si Mylene na noon ay abala sa pagsasalansan ng labada ay biglang napatingin sa pintuan nang makita ang mga awtoridad. Ano to? Bakit may pulis? Sigaw niya, halatang may kaba sa tinig. Lumabas si Severino mula sa kusina. Nakasuot ng kanyang Amerikana at may dala-dalang folder ng dokumento. Mylene, Rodolfo, panahon na para managot kayo. Pinatawag ko ang mga awtoridad upang ipaliwanag ang kalagayan ni Lola Esperanza. Halos manginig sa inis si Mylene. Wala kang karapatan. Pamilya namin to. Hindi mo pwedeng pakialaman. Ngunit matatag ang sagot ni Severino. May karapatan ako dahil siya ang ninang ko. At higit sa lahat, may karapatan siyang protektahan ng batas laban sa pang-aabuso. At ngayon, lahat ng tao'y makakarinig ng totoo. Lumapit ang barangay captain, si Kapitan Tirso. Ano ba talaga ang nangyayari rito, Attorney Ramirez? Bumuntong hininga si Severino bago nagsalita. Kap, sa 3 taon, halos araw-araw na pinagdurusahan ni Esperanza ang pang-aabuso ng kanyang manugang. Kinukulong siya sa banyo, hindi pinapakain ng maayos at tinetrato na parang wala siyang halaga. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at karapatang pantao. Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Ilang saglit ng katahimikan bago marinig ang boses ni Alma mula sa likod ng kumpulan. Totoo yan, Kapitan. Maraming beses naming narinig ang iyak ni Aling Esperanza mula rito. Gabi-gabi umiiyak siya, pero natatakot kaming makialam dahil kilala si Mylene na palaway. Sumabay si Man Eladio, nanginginig ang tinig habang nagsasalita. Ako man, ilang beses kong narinig ang pagmamakaawa niya, parang tinik sa dibdib, na hindi ko man lang siya natulungan. Pero ngayon, handa akong magpatotoo. Hindi na dapat palampasin ito. Lalong lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao. Ang mga dating nagbulag-bulagan, ngayon ay isa-isang nagsimulang magsalita. Tama na, dapat managot si Mylene. Wala siyang awa, matanda na si Esperanza. Ni Rodolfo,
Wala man lang ginawa para ipagtanggol ang nanay niya. Nanginginig ang labi ni Rodolfo. Lumapit siya sa gitna ng usapan, luhaan ang mga mata. Kapitan Severino, lahat ng sinasabi nila ay totoo. Patawarin niyo ako, lalo ka na ma. Alam kong pagkukulang ko ang hindi kita ipinaglaban. Natakot ako kay Maylin. Natakot akong magkagulo sa pamilya. Pero ngayon ko lang nakita kung gaano ako naging duwag. Napaluha si Lola Esperanza na noon ay nakaupo sa gilid, alalay ng isang kagawad. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Anak, ilang ulit kitang pinatawad sa isip ko. Pero ngayon, hindi na ako galit. Ang sakit lang na dumating tayo sa puntong kailangan may ibang tao pang mangahas bago mo ako ipinagtanggol. Ma, humagulgol si Rodolfo yumuyuko habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako. Nagkulang ako. Nagkamali ako. Ngunit sumingit si Severino. Mariin ang boses. Hindi sapat ang luha at paghingi ng tawad, Rodolfo. Huli na para sa mga paliwanag. Ang batas ang magsasabi kung ano ang kabayaran ng lahat ng pagkukulang na ito. Biglang nagwala si Maylin. Halos magliyab ang mga mata. Lahat kayo laban sa akin? Ako ang nagpatakbo ng bahay na to. Ako ang nag-aayos ng lahat tapos ako pa ang may kasalanan? Aba, wala kayong karapatan na husgahan ako. Lumapit ang isang pulis at mariing nagsabi, Inang, sapat na. Narinig namin ang mga testimonya at malinaw ang kalagayan ni Aling Esperanza. Sumama na kayo sa presinto para magbigay ng pahayag. Hindi ako sasama, sigaw ni Maylin. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang pulis. Nagpupumiglas siya, sumisigaw ng kung ano-ano, habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin, puno ng galit at pagkasuklam. Habang dinadala siya palabas ng bahay, naramdaman ni Lola Esperanza ang kaunting ginhawa. Bagaman mahina, napapikit siya at bumulong. Salamat, Panginoon. Salamat at may naglakas ng loob na ilabas ang katotohanan. Samantala, si Rodolfo ay nanatiling nakaluhod sa tabi ng kanyang ina, patuloy na lumuluha. Ma, babawi ako. Kahit ano, gagawin ko para bumawi sa iyo. Ngunit sa puso ni Lola, alam niyang ang sugat na idinulot ng 3 taong pagpapabaya ay hindi basta-basta maghihilom. Ang mga luha ni Rodolfo ay naging tanda lamang ng isang anak na huli nang napagtanto ang tunay na kahulugan ng pagiging anak, na ipaglaban at igalang ang sariling ina. At sa harap ng barangay ng pulisya at ng buong komunidad, tuluyan ng nabunyag ang kalunos-lunos na sinapit ni Lola Esperanza. At kung sino ang tunay na may sala, sa gabing iyon, wala nang makapagtatago sa dilim ng kasinungalingan. At nagsimula nang gumulong ang hustisya para sa matandang matagal nang ipinagkait ang dignidad. Hindi nagtagal matapos ang pag-aresto kay Maylin, agad na kumilos si Severino upang masiguro na hindi ito mauuwi lamang sa tahimik na pagkakasundo. Bilang isang abogado na may pangalan sa Maynila, ginamit niya ang lahat ng kaalaman sa batas upang magsampa ng kaso laban sa mag-asawa. Hindi lamang para kay Lola Esperanza, kundi para sa lahat ng matatandang inaapi at pinapabayaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapitan Tirso, sabi ni Severino habang nakikipag-usap sa barangay hall, hindi ito pwedeng matapos sa sermonan lang. Ang ginawa nila ay malinaw na physical abuse at unjust vexation. Kung hindi natin ito itutuloy, bukas makalawa, may ibang Esperanza na naman na magdurusa. Tumango si Kapitan Tirso. Attorney Ramirez, nasa likod mo ang buong barangay. Matagal na naming gustong tumulong kay Aling Esperanza pero takot ang pumipigil sa amin. Ngayon ikaw ang pag-asa namin. Nang sumunod na linggo, dinala ni Severino ang kaso sa korte. Isa-isang ipinresinta ang mga ebidensya. Mga litrato ni Lola Esperanza habang nakahandusay sa malamig na sahig ng banyo. Payat at halos wala ng malay. Mga salaysay ni na Alma at Mang Eladio na matagal nang nakaririnig ng kanyang mga iyak tuwing gabi
pati na rin ang mismong testimonya ni Lola na bagamat mahina ang katawan, ay buong lakas na nagsalita sa harap ng hukom. Hindi ko po hinangad na ilagay sila sa kahihiyan, nanginginig na sabi ni Lola habang nakaupo sa witness stand. Pero ang sakit po na tratuhin kang parang hindi ka tao. Anak ko siya. Siya dapat ang magtatanggol sa akin. Pero tiniis ko ang 3 taon ng pagkakakulong at gutom. Hindi ko na po kayang manahimik. Tahimik ang buong korte habang nagsasalita ang matanda. Marami ang napaiyak, kabilang ang ilang manonood na hindi naman kaano-ano ng pamilya. Ang kanyang tinig ay tila sumasalamin sa lahat ng ina at lola na nakaranas ng pang-aapi. Ipinakita rin ni Severino ang mga litrato ng bahay, ang banyo na halos ginawa ng selda at ang kusinang kinasadlakan ni Lola tuwing ipinagbabawal siyang makisalo sa hapag. Pinatunayan ng mga litrato na hindi lamang emosyon ang pinag-uusapan, kundi matinding pisikal at psikolohikal na pahirap. Hindi nakaligtas si Maylene. Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Sa harap ng hukom, sinubukan pa niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi ko po siya inaapi. Disiplina lang po ang ginawa ko. Ayaw kong mapahiya sa mga bisita dahil marumi at gusgusin siya. Dakit, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumabat si Severino. Hindi disiplina ang tawag sa pagkulong sa isang matanda sa banyo. Hindi disiplina ang tawag sa pagpapagutom at paglalagay sa hiya ng isang inang nagpalaki sa sariling anak. Ang tawag doon ay pang-aabuso at iyon ang malinaw na ginawa mo. Maging si Rodolfo ay hindi nakaligtas. Hindi man siya direktang ng api, ngunit malinaw na pinabayaan niya ang kanyang ina. Mr. Rodolfo, tanong ng hukom, alam mo bang inaabuso ang iyong ina sa sarili mong bahay? Yumuko si Rodolfo. Nanginginig ang tinig. Opo, kagalang-galang. Alam ko. Ngunit natakot ako. Natakot akong salungatin ang asawa ko. Kung gayon, mariing tugon ng hukom. Ang takot mo ay nagdulot ng 3 taon ng pagdurusa para sa iyong sariling ina. Hindi ka inosente. Ang iyong pananahimik ay kasabwat ng kanilang krimen. At doon, pinatawan si Maylene ng sentensya at ikinulong dahil sa physical abuse at unjust vexation. Si Rodolfo naman ay nakasuhan ng gross neglect and failure to render assistance to an elderly parent. Bagamat mas magaan ang sentensya sa kanya, dama ng lahat na sapat iyon upang tumatak sa kanyang konsensya habang buhay. Sa labas ng korte, nagtipon ang buong komunidad. Halos lahat ay nagulat sa mga detalyeng lumabas. Si Alma ay napaiyak habang nakayakap kay Mang Eladio. Hindi ko akalain na ganito kabigat ang pinagdaanan niya, wika ni Alma. Akala ko'y iyak lang na dala ng kalungkutan. Hindi ko alam na halos patayin na pala siya sa gutom at hiya. Kung sana'y naglakas tayo ng loob noon, dagdag ni Mang Eladio. Baka hindi siya umabot sa ganitong kalagayan. Pero salamat kay Attorney Severino, nabigyan siya ng hustisya. Naglakad palabas ng korte si Severino, kasama si Lola Esperanza na nasa wheelchair. Mahina man ang katawan ng matanda, nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa. Ninang, wika ni Severino habang inaalalayan siya, hindi na muling mangyayari sa iyo ang naranasan mo. Pinangako ko sa sarili ko at tinupad ko may hustisya para sa iyo. Tumulo ang luha ni Lola, ngunit na yon ay luha ng pasasalamat. Salamat anak, kung wala ka, baka hanggang ngayong nakakulong pa rin ako sa banyo. Ngayon, kahit papaano, ramdam kong may halaga pa ako. Ang balitang ito ay kumalat hindi lamang sa barangay, kundi pati sa kalapitbayan. Maraming tao ang napaluha sa kwento ng isang inang inalipusta, ngunit sa huli nakamit ang hustisya. Nayanig ang komunidad, hindi lamang sa galit laban kina Maylene at Rodolfo, kundi sa awa at pagkadama ng responsibilidad
para sa lahat ng matandang tulad ni Lola Esperanza. At mula noon, naging aral sa buong bayan ang kanyang karanasan na walang sinuman, gaano man kahina, ang dapat ikulong, ipagtabuyan o ipagkait ng respeto. Lalo na ang isang ina na minsan ding nagbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. Matapos ang mga paglilitis at pagkakakulong ni Maylin at Rodolfo, hindi na pinayagan ni Severino na manapili pa si Lola Esperanza sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ito at dinala sa sarili niyang tahanan sa Maynila. Isang maluwang na bahay na puno ng mga libro, halaman at katahimikan. Pagdating doon, agad na inihanda ni Severino ang isang silid para kay Lola. Malambot ang kama, may kurtinang kulay asul at sa gilid ay may maliit na mesa kung saan nakapatong ang rosaryo at isang lamparang ilaw. Nang makita ito ni Lola, napaluha siya. "Severino, hindi ko akalaing may ganito pa akong mararanasan." Mahinang wika niya, halos hindi makapaniwala. Lumapit si Severino at hinawakan ang kanyang kamay. "Ninang, noon bata pa ako, ikaw ang tumulong sa akin nang madalas akong magkasakit. Ikaw ang naghilot sa akin, nagbigay ng mga halamang gamot at nagdasal para gumaling ako. Ngayon, ako naman ang magbabayad ng utang na loob ko. Hanggang sa huling hininga mo, aalagaan kita." Humagulhol si Lola. Mahigpit na niyakap ang kanyang inaanak. "Salamat anak. Akala ko wala nang magmamahal sa akin. Pero pinatunayan mong mali ako." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Lola Esperanza. Araw-araw ay pinapasyal siya ni Severino sa hardin. Pinapainom ng mainit na tsak at pinapakain ng masustansya. Hindi niya kailanmang naramdaman na pabigat siya. Sa halip, itinuring siyang reyna sa bahay. Ang mga tauhan ni Severino ay marunong magbigay galang at laging tinatawag siyang Nanay Esperanza. Isang hapon, dumalaw si Arian, ang kanyang apong babae. Tahimik itong nakaupo sa gilid ng kama, halatang nahihiya. "Lola," mahina niyang sabi, halos pabulong, "patawarin mo ako. Noon, lagi kitang tinutukso. Ginagayang ko si Mama sa pangmamaliit sa iyo. Hindi ko naisip kung gaano ka nasasaktan." Pinahid ni Lola ang luha ng apo. "Apo, bata ka pa noon. Hindi mo pa alam ang tama at mali. Pinatawad na kita, matagal na." Niyakap siya ni Arian at doon unang naramdaman ng bata ang bigat ng konsensya. Ilang araw naman ang lumipas bago nagpakita si Inigo. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Lola. "Lo, patawarin mo rin ako. Madalas kitang tawaging pulubi. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano ka kabuti at kung gaano kami naging malupit." Ngumiti si Lola, mahina ngunit puno ng pagmamahal. "Inigo, apo, ang mga salita'y masakit pero natututo tayo mula sa pagkakamali. Ang mahalaga, hindi ka na muling mangmamaliit ng matatanda. Alalahanin mo yan." Tumango si Inigo at sa unang pagkakataon, nakita ni Severino ang apo na tunay na humingi ng tawad mula sa puso. Habang tumatagal, lalo pang lumalim ang ugnayan ni Severino at Lola. Tuwing gabi, magkasama silang nagdadasal ng rosaryo. Tuwing umaga, magkasamang nagkakape sa hardin. Para kay Severino, hindi ito pahirap kundi biyaya. Ang magkaroon ng pagkakataong maipakita sa kanyang ninang ang respeto at pagmamahal na matagal nitong ipinagkait sa sarili niyang tahanan. "Alam mo ba, Ninang," sabi ni Severino isang gabi, "marami sa korte ang humanga sa tapang mo. Hindi lahat ng matanda kayang humarap at magsalita tungkol sa kanilang pinagdaanan. Pero ikaw, nagawa mo. Kaya inspirasyon ka ngayon, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao." "Hindi ko akalain na may saysay pa pala ang buhay ko," nakangiting sagot ni Lola, kahit may bakas ng pagod sa muka. "Akala ko matatapos na lang ako sa banyo, nakakulong, nakalimutan ng lahat.
Pero ngayon, ramdam ko ulit ang pagmamahal. At doon niya napagtanto ang kabaligtaran ng buhay, na ang pagiging madamot at makasarili ni Mylene ay nagdala rito sa pagkakakulong at pagkasuklam ng komunidad. Samantalang ang kabutihang ipinakita niya noong kabataan, ang simpleng pagtulong sa mga kapitbahay, ang pag-aaruga sa batang si Severino, iyon pala ang naging daan upang bumalik sa kanya ang kalinga at proteksyon na higit pa sa inaasahan. Nabalita ang kanyang kwento sa buong bayan at maging sa kalapit lugar. Maraming tao ang napaluha at nakaisip kung si Aling Esperanza na minsan ay tinulungan ng iba ay naapi ng sariling pamilya. Baka may katulad din siya sa paligid natin na nangangailangan ng tulong. Nagbukas ito ng usapan tungkol sa karapatan ng mga matatanda at ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal sa magulang at lola. Isang gabi, bago matulog, hinawakan ni Severino ang kamay ng kanyang ninang. Ninang, huwag ka nang matakot. Nasa piling ka na ng mga taong nagmamahal sa iyo. At hanggang sa huling sandali, ako ang bahala sa iyo. Ngumiti si Lola, nakapikit na at marahang sumagot. Severino, hindi man ako naging mayaman sa buhay, pero ngayon, ramdam ko ang yaman ng tunay na pagmamahal. Salamat anak. At sa katahimikan ng gabi, natapos ang kwento, hindi sa engrandeng kasiyahan, kundi sa isang matinding aral, na ang pagiging madamot at makasarili ay may kabayaran. Ngunit ang kabutihan, anumang maliit na binhi na itinanim mo sa puso ng iba, ay tiyak na babalik sa oras na higit mo itong kailangan. Maraming salamat po mga kaistorya sa walang sawang pagtutok at pagsuporta sa ating mga kwento. Dahil sa inyo, patuloy tayong nakakagawa ng mga kwentong nagbibigay aral at nagsisilbing salamin ng ating tunay na buhay. Kung nagustuhan nyo ang istoryang ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, mula sa puso namin, salamat po sa oras, sa pakikinig at sa palaging pagbalik dito. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas namin upang magpatuloy. Hanggang sa susunod nating kwento, mga kaistorya, ingat po kayo at sana ay lagi kayong maging inspirasyon sa iba.